Bumalik ang designer na si Elmer Agravio sa Pilipinas noong nakaraang taon mula sa Dubai. Binisita niya ang dati niyang eskwelahan. Dito na nagsimula ang bagong misyon ni Elmer. Sabi niya sa amin, parang pwede bang pumili kayo na 10 batang indigent? Pero marunong sila, sabi niya. Para nun matulungan ko. Isa sa mga tinutulungan ni Elmer ang grade 5-8 honor na si Isa. Umaasa lang si Isa at ang kanyang mga kapatid sa kita ni Lola Linda sa paglalaba. Iniwan na kasi sila ng kanyang mga magulang. Nung nag-iwalay yung mga magulang niya, iniwan sa akin ng nanay niya yun na mag-isang taon pa lang siya. Ting bakasyon, nagtitinda ako ng mga palamig, halo-halo, mga konting prutas, merienda, ganun, para tulong ng pamumuhay namin. Kasama ko pag madaling araw, siyang ginigising ko, namimili kami, katulong ko sa mamimili sa palengke. Kaya sa kakarampot na kita mula sa pagtitinda at paglalaba ni Lola Linda, malaking bagay para kay Laisa ang tulong na school supplies na bigay ni Elmer at pagsagot ng mga bayarin sa eskwelahan. Natulungan niya po ako dahil po binayaran niya po yung mga gastusin sa paaralan. Katulad ng PTA, test paper, tsaka po yung science application. Magbubutihan ko ang pag-aaral ko para matulungan ko si Lola. Ngayon, kahit malayo pa ang pasukan, nakahanda na ulit ang mga school supplies para kay Isa at sa siyang scholar ni Elmer. Ito yung balikbayan box galing kay Elmer, pamimigay sa mga estudyante, Ito, yan, may mga colors, mga lapis. Ngayong araw na to, pamimigay natin sa kanila itong mga supplies para naman masaya yung kanilang schooling. Sige natin na tayo. Meron siya na gusto natin yun para ninyo kung bakit kayo natin sa kayong lago. Mga kids, may isang balikbayan box akong pinadala sa Pilipinas. Ano yung mga supplies nyo magagamit nyo sa opening ng school? May mga pencils, pens, crayons, pampaawas ng gastos para sa mga magulang nyo. Sana magamit nyo para hindi na kayo manghihirap. Pagbutihan nyo ha, sana tuloy-tuloy na to. Maging successful tayong lahat, gayon din ako, para tuloy-tuloy pa rin ang pag-support ako sa inyo. Masayang-masaya ako sa nangyaring ito, sa itong hapon na to, Kasi nagulat ako, talagang nagulat ako how big the heart of my darling Elmer is. Naiyak talaga ako kasi hindi ko na-expect na talaga nagpapa-scholar siya. Kaya kung masaya ang mga bata dito sa likod ko ngayon, doble-doble ang saya ko kasi na-touch ako talaga. Masaya po ako dahil po tinulungan po kami. Malaking tulong na po dahil po hindi na po masyadong gagastos yung nag-aalaga po sa akin. Bakit pag nagpapadala ka sa mga bata, nagpapadala ka school supplies, bakit hindi na lang pera, bakit hindi na lang cash, tapos dito na lang bibili ng school supplies? Siguro pag cash, hindi masyadong exciting yun. Alam mo naman ang mga bata at their age, elementary, mas maganda yung nakikita mismo nila yung material. Ano ang mensahe mo para sa iba pang mga OFW na kung makuha rin nila yung kanilang swerte, ano yung advice mo para sa kanila? Siguro the best thing kung meron silang sobra, huwag na isipin yung sarili nila, i-share nila. Napakaganda ng silver kapag nakakatulong sila. At saka yung share nilang blessings na yun, kung sa tao yun, mga anak pa yun. Natutuwa ako na hanggang ngayon, kahit na mahigit 20 taon na si Elmer sa Dubai, hindi pa rin niya nakakalimutan yung kanyang pagka-Pilipino. Natutuwa ako na kumbaga nagpa-plant siya ng seeds for the next generation, yung tinutulungan niya yung mga bata para makakuha ng magandang edukasyon, para later on magkaroon sila ng magandang trabaho. Sabi ni Elmer, bukod sa pagbibigay ng school supplies, balak din niyang magtayo ng art room para sa dati niyang eskwelahan. At malay natin, baka sa kalaunan, may isa na namang Elmer na magtatagumpay sa abroad at tutulong din sa iba.
pagitan ni Mang Bonifacio sa pagtatrabaho niya bilang seaman, inilaan niya sa pagpapatayo ng mga simbahan at eskwelahan.